Isang buwan matapos ang madugong board meeting na yon, nakaluhod ang asawa ko sa labas ng presinto. Umiiyak at nagmamakaawang iyurong ko ang mga kaso. Habang ang paborito kong sekretarya, ang babaeng tinuring kong parang sariling anak, ay nagwawala sa loob ng rehas. Tinitigan ko lamang ang dalawang taong sumira sa tiwala ko, habang unti-unti silang kinakain ng sarili nilang kasakiman, at marahan ako na pangiti. Ate Carmen is getting too old, boss. Dito ka na lang matulog sa akin mamayang gabi, tutal. Sa iyo rin naman mapupunta ang silya ng presidente ng kumpanya natin. Parang biglang nawala ng hangin sa loob ng malaking dressing room ng hotel. Nakatayo ako sa harap ng vanity mirror. Hawak ang isang nakatagong cellphone na aksidente kong nakita sa loob ng bulsa ng coat ng asawa kong si Mateo. Habang pabalik-balik ang mga mata ko sa mensaheng iyon sa screen, umaalingaw mula sa malaking entablado sa labas ang matamis at nanginginig na boses ni Joy, ang aking pinagkakatiwala ang sekretarya. Sinabi niya sa harap ng mikropono na may panghikbi. Gusto ko pong magpasalamat ng lubos kay Ate Carmen. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Kung wala po siya, wala po ako rito ngayon. Kasabay ng masigabong palakpakan ng mga bisita sa labas, ay ang pagguho ng buong mundo ko sa loob ng 4 na sulok ng kwartong yon. Nanigas ang aking mga binti at tila naipako ako sa kinatatayong ko. Halos mabitawan ko ang mamahaling baso ng red wine na hawak ng kabilang kamay ko. May kung anong mabigat at malamig na bakal ang tila dumagan sa aking dibdib, pinitiga ang aking puso hanggang sa hindi na ako makahinga. Diyos ko, ang babaeng umiiyak sa entablado ngayon, ang babaeng pinag-aral ko, ang binayaran ko ng daan-daang libong hospital bills para sa na-stroke niyang ina, at ang pinuring kong kapamilya ng walang pag-aalinlangan ay ang mismong ahas na gumagapang sa higaan ng asawa ko. Nanging, inig ang mga daliri kong nag-scroll pababa sa mga mensahe. Bawat talita ng salita ay parang asidong ibinubuhos sa aking kaluluwa. May mga larawan silang magkayakap sa mismong resort na ipinagawa ko gamit ang sarili kong pera. May mga plano silang ilipat ang mga komisyon ng mga VIP clients ko sa isang hindi kilalang account na hindi dumadaan sa opisina. Bakit, Mateo? Sa loob ng 15 taon, natpakuba ako sa pagtatrabaho para maitayo ang kumpanyang ito mula sa wala, para mabigyan ka ng posisyon na ipagmamalaki mo sa mga kaibigan mo. Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Saan ba ako nagkulang bilang asawa mo? At ikaw, Joy? Ganito mo ba babayaran ang utang na loob mo sa akin? Ganito ba kadali para sa'yo na nakawin ang buhay na ipinundar ko? Naputol ang pag-ikot ng aking isipan nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang event coordinator na may malapad na ngiti, walang kaalam-alam sa trahed, yang nagaganap sa aking harapan. Sinabi niya na ako na raw po ang susunod. Tinatawag na raw po ako ni Sir Mateo at Miss Joy sa stage para sa grand toast ng anibersaryo. Tinitigan ko ang babae nga sa pinto. Kailangan ko nang lumabas, kailangan kong harapin ang napakaraming ilaw, kailangan kong ngumiti sa harap ng daan-daang tao habang katabi ko ang 2 taong palihim na pumapatay sa akin sa likod ng kanilang mga matatamis na ngiti. Tumango lamang ako at sinabing susunod na ako. Pagkasara ng pinto, naiwan akong muli sa nakabibiging katahimikan ng silid. Ibinulsa ko ang lihim na telepono ni Mateo. Tinitigan ko ang sarili ko sa malaking salamin. Nakita ko ang isang babaeng binihisan ng magagarang alahas, may hawak na kapangyarihan sa lipunan, ngunit sa sandaling ito ay ninakawan ng dignidad sa sarili niyang tahanan. Ang sakit ay unti-unting nag-iba ng anyo, naging isang nagbabagang galit na naghahanap ng kawala. Hindi ko na malayang humigpit ang hawak ko sa babasaging baso ng alak. Sa isang iglap ng matinding pagkadismaya at pagkasuklam, ibinato ko ang baso ng buong lakas patungo sa salamin. Nagliparan ang mga maliliit na piraso ng bubog sa sahig kasabay ng tumalsik na pulang alak na tila dugong dumungis sa maputing pader. Huminga ako ng malaming, pilit pinapakalma ang nanginginig kong katawan. Nang ibaba ko ang aking paningin, nakita ko ang isang manipis na hiwa sa ibabaw ng aking kamay, unti-unting naglalabas ng pulang likido. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon na nagkapira-piraso sa mga basag na salamin.
Nabalik lamang ang aking diwa mula sa pagtitig sa mga nagkalat na piraso ng basag na salamin nang biglang bumukas ng barahas ang pinto ng dressing room. Pumasok si Mateo. Nakunot ang kanyang nagmamadaling lumapit sa akin nang makita ang pulang likidong tumutulo mula sa aking nanginginig na kamay. Sinabi niya na may halong matinding pag-aalala. Anong nangyari sa'yo, Hon? Bakit may basag na baso rito? Nang hawakan niya ang aking kamay upang suriin ang sugat, tila may libu-libong karayom na tumusok sa aking balat. Naamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango. Ang mismong amoy na marahil ay nilalanghap din ni Joy tuwing magkasama silang nagtatawanan sa likod ko. Gusto kong bawiin ang kamay ko. Gusto kong isigaw sa pagmumukha niya ang lahat ng karumal-dumal na mensaheng nabasa ko sa tagong cellphone niya. Ngunit nang makita ko ang mga nag-aabang na anino ng mga staff sa labas ng nakawang pinto, pinilit kong lunukin ang nagbabagang galit na unti-unting sumusunog sa aking lalamunan. Sinabi ko, boses na pinilit kong patatagin habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya, nadulas ang baso sa kamay ko. Medyo pagod lang siguro ako sa dami ng inaasikaso. Makinig ka, ayusin mo na ang coat mo at lalabas na tayo. Hinihintay na nila ang presidente ng kumpanya sa mismong entablado habang itinataas namin ang aming mga baso para sa grand toast. Nasa gilid ko si Mateo at nasa kabilang dulo naman si Joy. Nakita ko ang palihim na pagngiti ni Joy sa asawa ko. Sa bawat kislap ng mga camera ng media, isang peking ngiti ang iginuhit ko sa aking mga labi. Ang ngiting yon ay ginawa mula sa dinurog na tiwala at pag-ibig. Ang pag-uwi namin sa aming bahay pagkatapos ng event ay tila isang mahaba at nakakasakal na prosesyon. Pagkapasok namin sa pintuan, sinalubong agad kami ng amoy, ng mainit na sabaw at ang mainit na ngiti ng aking inang si Nanay Salve. Sa kabila ng kanyang malubhang sakit sa puso, nagpilit pa rin siyang maghintay sa amin sa hapagkainan para ipagdiwang ang anibersaryo ng kumpanya. Nagmano si Mateo sa aking ina. Isang sinteng tradisyon na noon ay nagpapangiti sa akin at nagpaparamdam na buo ang pamilya ko. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng matinding kirot sa aking dibdib. Sinabi ni Nanay Salve habang hinahaplos ang braso ng asawa ko. Napakaswerte talaga ng anak ko sa iyo, Mateo. Nakita ko sa balita ang tagumpay ninyo ngayon. Maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Carmen. Tumawa ng marahan si Mateo, kumuha ng upuan para sa aking ina at sinabing, lahat naman po ng ito ay para sa pamilya natin, Ma. At the end of the day, kayo ni Carmen ang inspirasyon ko para magsipag at pagbutihin pa ang trabaho ko. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara. Tinitigan ko ang ina ko, ang mga kulubot sa kanyang muka na naglalarawan ng napakaraming sakripisyo. Mapalaki lang ako ng maayos. At ang kanyang mga matang puno ng kagalakan dahil inakala niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Paano ko sasabihin sa kanya na ang lalaking pinupuri niya ay ang mismong lalaking ninanakawan kami ng kinabukasan? Paano ko ipapaliwanag na ang babaeng tinuring niyang parang apo na si Joy ay nilalapastangan ng aming tahanan? Kung ibubunyag ko ang katotohanan ngayon, paniguradong hindi kakayanin ng mahinang puso ni Nanay Salve ang balita. Ang eskandalong ito ang mismong papatay sa kanya. Kailangan kong protektahan ang ina ko. Kailangan kong isalba ang danggal ng pamilya namin mula sa kahihiyang idudulot nila. Diyos ko, bahala na po muna kayo sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Ngunit hindi ko hahayaang madamay ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Tahimik kong inubos ang pagkain kahit tila naging lasang alikabok ang bawat subo. Nagpanggap akong masaya hanggang sa pumasok na kami sa kwarto at tuluyang nakatulog si Mateo dahil sa pagod at dami ng nainom na alak. Nang sumapit ang madaling araw at nakasiguro akong mahimbing nga ang paghinga ng asawa ko, dahan-dahan akong bumangon mula sa aming kama. Hindi ako maaring umiyak na lamang. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong makita ang mga papeles ng kumpanya at ang listahan ng mga kliyente na matagal na niyang itinatago mula sa akin. Tinahak ko ang madilim na pasilyo patungo sa kanyang private home office. Lumukod ako sa harap ng malamig na bakal na vault sa ilalim ng kanyang malaking mesa. Nanginginig ang aking mga daliri
habang maingat kong pinipindot ang mga numero ng aming wedding anniversary. Ang password na ginagamit niya sa lahat ng mahalagang bagay sa loob ng lab in 5 taon naming pagsasama. Ngunit sa halip na bumukas at magbigay daan sa mga sikretong hinahanap ko, isang matinis at paulit-ulit na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, nagpapahiwatig na mali ang numerong aking inilagay. Natigilan ako habang nakatitig sa umiilaw na red screen ng vault. Pinalitan niya ang password. Hindi lang ito isang simpleng panlilinlang ng laman dahil sa tukso. Isa itong planado at malamig na pagtatraydor para nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang matinis at nakakapasong alingawngaw ng vault na umayaw sa aking password ay nag-iwan ng sugat sa aking isipan hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Wala akong tulog. Habang nagbibihis si Mateo para pumasok sa opisina, nagpanggap akong mahimbing pa ring natutulog. Ngunit ang totoo ay buong gabi kong pinag-isipan ang bawat hakbang na gagawin ko. Hindi ako maaring sumugod ng walang dalang armas. Kailangan kong makita ang mga numerong pilit nilang ibinabaon sa dilim. Bago pa man ako dumiretso sa kumpanya, lihim kong tinawagan si Mark, isang tahimik ngunit henyong IT expert na matagal nang nagtatrabaho sa isang kilalang tech firm. Ilang taon na ang nakalipas nang bayaran ko ng buo ang operasyon ng kanyang nakababatang kapatid. Alam kong tatanawin niya itong utang na loob habang buhay at siya lamang ang natatanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Ibinigay ko sa kanya ang IP address ng desktop ni Joy at inutusan siyang pasukin ang lahat ng nakatagong files nang walang iniiwan na bakas. Nang pumasok ako sa malawak na lobby ng aming opisina sa Taguig, bitbit ko ang isang kahon ng mamahaling cheese ensaymada mula sa paboritong bake shop ni Joy. Ang bawat hakbang ko sa makinis na marmol na sahig ay nangangailangan ng matinding pagpipigil sa sarili. Pagdating ko sa labas ng aking opisina, mabilis na tumayo si Joy mula sa kanyang cubicle. Maaliwalas ang kanyang muka, inosente ang kanyang mga mata, at ang suot niyang puting blouse ay nagpapamukha sa kanyang isang napakabait na empleyado. Sinabi niya na may pilit na naglalambing na boses habang nakatingin sa bitbit kong kahon. Wow! Ang aga naman po niyan, Ate Carmen. Paborito ko po ito. Sobrang bait niyo talaga sa akin. Kaya nga po utang na loob po sa inyo ang buong buhay ko. Hindi ko po alam kung paano ko kayo masusuklian. Parang may malamig na patalim na humiwa sa aking sikmura nang marinig kong salitang utang na loob mula sa kanyang mga labi. Gusto kong isaboy sa mukha niya ang kape na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Gusto kong isigaw na alam kong binabayaran niya ang kabutihan ko sa pamamagitan ng pag-angkin sa asawa ko. Ngunit huminga ako ng malalim, mumiti ng pagkatamis-tamis at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Sinabi ko na may malumanay na tono, kainin mo na yan, Joy. Kailangan mo ng lakas para sa mga gagawin natin ngayong araw. Marami pa tayong papeles na aayusin para sa mga VIP clients natin. Pumasok ako sa aking pribadong opisina at isinara ang glass door. Mula sa loob, pinagmasdan ko kung paano dumating si Mateo. Nakita ko ang lihim na pagngiti nilang dalawa habang nag-aabutan ng mga dokumento, isang palitan ng tingin na puno ng malisya at kasakiman. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng tatag ng loob para hindi sila patayin sa mismong sandaling ito. Umupo ako sa aking swivel chair at binuksan ang aking laptop. Lumipas ang ilang nakakasakal na oras bago lumitaw ang isang encrypted email mula kay Mark. Ito na ang preliminary audit ng mga huling transaksyon na ginawa mula sa computer ni Joy. Habang binabasa ko ang spreadsheet, tila umurong ang lahat ng dugo ko sa katawan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ngunit halos hindi ko mapaniwalaan ang laki ng halagang nakikita ko. 10, 20, hanggang umabot sa halos 50 milyong piso. Ang komisyon mula sa mga pinakamalalaking kliyente ko sa Alabang at BGC, mga pera na dapat ay pumapasok sa pondo ng kumpanya, ay unti-unting hinihigop at inililipat sa isang serya ng mga dummy accounts gamit ang digital signature ni Mateo. Nililimas nila ang kumpanyang itinayo ko gamit ang sarili kong pawis at dugo. Nabalot ng tensyon ang aking opisina nang maramdaman ko ang mabilis at tuloy-tuloy na pag-vibrate ng aking telpon
nung sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Mark ang naka-flash sa screen. Agad ko itong sinagot. Sinabi niya, at halatang nanginginig ang kanyang boses na puno ng matinding takot. Ate Carmen, nakuha ko na ang pinakaugat ng mga transfers na ginagawa ng sekretarya ninyo. Akala ko nung una ay nililipat lang nila ang pera sa offshore account para may maipantakas sila papuntang ibang bansa. Pero hindi po. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng aking mesa at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Mark, halos pabulong na tila natatakot na may makarinig sa kanya. Ang lahat ng pera ay pumasok sa isang underground account. Ate, konektado ito sa isang malaking illegal gambling syndicate. Ibang klaseng demonyo ang kinakalaban natin dito. Kailangan niyo pong pumunta rito sa safe house ko ngayon din. May nakita pa akong mas malala. Natigilan ako. Ang perang ninakaw nila ay hindi lang simpleng pondong pangtakas. Isa itong napakalaking black fund na magbabaon sa aming lahat sa impyerno. Ang salitang underground account na binitawan ni Mark ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang binabagtas ko ang masikip na trapiko sa EDSA. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay pilit na kumakawala. Hindi na ito simpleng kaso ng pagtataksil ng isang asawa at pagnanakaw ng isang sakim na empleyado. Isa na itong malalim na kumunoy na handang lumamon sa buong buhay ko. Pagdating ko sa isang maliit at tago na apartment sa Quezon City kung saan nagtatrabaho si Mark, bumungad sa akin ang napakaraming computer screens na nagliliwanag sa madilim na kwarto. Ang hangin sa loob ay amoy kape at matinding tensyon. Agad akong pinaupo ni Mark sa harap ng pinakamalaking monitor niya. Sinabi niya habang sunod-sunod na nag-type sa keyboard ang kanyang nanginghinig na mga daliri, Ate Carmen, hindi lang pagnanakaw ang ginagawa ni Joy. Ginamit niya ang access niya bilang sekretarya para ibali ang lahat ng nakaw na pera papunta sa sindikato. Pero ito ang pinakanakakapangilabot sa lahat. Tingnan niyo po ang mga chat logs na ito na na-recover ko mula sa hidden folder niya. Tinitigan ko ang screen. Ito ang mga palitan ng mensahe ni Joy sa isang lalaking. Ang pangalan sa chat ay Boss D. Hindi ito si Mateo. Habang binabasa ko ang bawat linya, naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Tila inubusan ako ng dugo. Sa isang mensahe, malinaw na sinabi ni Joy na hindi niya kailanman minahal ang aking asawa. Nakasulat doon ng buong kalupitan, ginagamit ko lang ang tangang yon na sunod-sunuran sa asawa niya. Ang daling paikutin. Kapag pumutok na ang issue, lahat ng ebidensya at digital footprint ng paglilipat ng pera ay nakapangalan kay Mateo. Ako ang malinis at siya ang makukulong ng matagal. Diyos ko, ang asawa kong pinagkatiwalaan ko ng aking kumpanya, ang asawa kong niloloko ako, kasamang babaeng ito, ay isang hamak na pain lamang sa isang napakalaking laro. Isa siyang puppet na masayang sumasayaw habang unti-unti siyang ginagapos papunta sa bitayan. Kung magpadalos-dalos ako ngayon, kung uuwi ako at sampalin ko silang dalawa at ibunyag ang lahat ng alam ko para humingi ng annulment, magugunaw ang lahat. Makakatakas si Joy dala ang 50 milyong piso. Ang asawa kong tanga ang magiging kaisa-isang kriminal sa mata ng batas. Babagsak ang kumpanya ko dahil sa patong-patong na kaso mula sa mga kliyenteng, ninakawan at siguradong ikamamatay ito ni Nanay Salve sa mismong sandaling pumutok ang eskandalo sa balita. Pumunta ako sa banyo ng apartment ni Mark at isinara ang pinto. Sumandal ako sa malamig na pader at doon, sa isang masikip at madilim na espasyo kung saan walang makakakita sa aking kahinaan, tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Umiyak ako ng walang tunog. Humagulgol ako ng nakakuyom ang mga palad. Ramdam ang sakit ng bawat pagtatrador at ang awa ko sa lalaking minahal ko sa loob ng 15 taon na ibinenta ang kaluluwa niya sa isang halimaw na tulad ni Joy. Nakakaawa si Mateo. Nakakadire siya. Nakakaput ang kanyang katangahan. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Tinitigan ko ang namamagakong mga mata sa maliit na salamin ng banyo. Kailangan kong mag-isip bilang isang negosyante at hindi bilang isang asawang niloko. Kung ginagamit ni Joy si Mateo bilang kalasag, gagamitin ko naman silang dalawa bilang mga alas ko upang bawiin ang dapat ay sa akin.
Lumabas ako ng banyo. Ang lahat ng luha ay napalitan ng pambihirang talim sa aking mga mata. Sinabi ko kay Mark ng buong pagpapasya, "Makinig ka, walang makakaalam nito. Ipagpatuloy mo ang pagkuha ng lahat ng ebidensya na nagpapatunay na si Joy ang tunay na nagmamanipula ng mga account. Hindi ako makikipaghiwalay ngayon. Hahayaan ko silang maglaro ng kaunti pa sa loob ng hawla na ipapatayo ko para sa kanila." Habang nagmamaneho ako pa uwi, ramdam ko ang malamig na hangin ng aircon. Kasing lamig ng matinding pot na nagsisilbing bagong dugo sa aking mga ugat. Timitigan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Nakita ko ang isang babaeng handang sunugin ang kanyang kahapon upang matiyak na ang mga taong nagtaksil sa kanya ay maglalaho ng walang natitirang abo. Naging napakahaba ng mga sumunod na araw. Sa bahay, pinilit kong isuot ang maskara ng isang perpekto at mapagmahal na asawa. Wala akong ipinakitang kahit anong pahiwatig na alam ko ang lihim na tinatakpan ng asawa ko. Umabot ang galing ko sa pagpapanggap hanggang sa puntong nakangiti ko siyang inihanda para sa kanilang lihim na pag-alis. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aming kwarto, pumasok si Mateo na may halong peking pagod sa kanyang muka. Sinabi niya sa akin, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sapatos, "Hon, kailangan ko palang lumipad papuntang Cebu bukas ng umaga. May urgent meeting daw kasing ipinatawag ang mga investors doon na hindi pwedeng ipagpaliban. Baka mga 3 araw ako roon. Gusto ko sanang tumawa ng malakas at sabihing, alam kong ang investor na tinutukoy niya ay ang babaeng nagpaplano ng kanyang sariling libingan. Ngunit nanatili akong kalmado. Kinuha ko ang kanyang malaking maleta mula sa kabinet at sinimulang ayusin ang kanyang mga damit. Sinabi ko sa kanya na may banayad na pag-aalala, "Sige Hon, ako na ang mag-aayos ng mga dadalhin mo para makapagpahinga ka na ng maayos. Mag-ingat ka ron ha? At the end of the day, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga sa akin." Ginamit ko ang paborito niyang ekspresyon para lalo siyang makampante. Habang natutupi ako ng kanyang mga damit, kinuha ko ang isang mamahaling dark blue na korbata. Ang korbatang ito ay ang mismong binili namin ni Joy bilang regalo sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Maingat ko itong inilagay sa ibabaw ng kanyang mga damit. Isang tahimik na mensahe na hindi niya kailanman maiintindihan, ngunit magbibigay sa akin ng kakaibang pait na kasiyahan. Pag-alis nila kinabukasan, naiwan akong mag-isa upang isagawa ang aking sariling plano. Sa halip na magmukmok, dumiretso ako sa opisina ni Senator Reyes, ang pinakamalaking kliyente ng aming kumpanya at ang chairman ng aming VIP client board. Pagpasok ko sa kanyang malamig at maranyang opisina sa Makati, sinalubong niya ako ng may galang. Subalit sa likod ng kanyang ngiti ay alam kong matalas ang kanyang pakiramdam bilang isang batikang politiko. Isinara ko ang pinto at umupo sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. Inilabas ko ang isang folder na naglalaman ng mga bagong kontrata na aking inihanda buong gabi. Sinabi ko sa kanya nang may matinding pakiusap at puno ng determinasyon, "Senator, alam kong matagal na kayong nagtitiwala sa kumpanya natin. Ngunit sa pagkakataong ito, nais kong hilingin sa inyo na pirmahan ang bagong kontratang ito. Direktang ililipat nito ang pamamahala ng inyong mga pondo sa aking personal na kapasidad bilang nag-iisang gwarantor, hindi sa ilalim ng pangalan ng kumpanya." Napakunot ang nunong senador. Tiningnan niya ng matagal ang mga papeles bago ibinaling ang kanyang tingin sa akin. Tinanong niya ako nang may babala sa kanyang boses, "Bakit, Carmen? May nangyayari bang hindi maganda sa loob ng kumpanya mo na kailangan kong malaman bilang pangunahing mamumuhunan?" Diyos ko, gustong-gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong sabihin na ang mga aso sa loob ng bahay ko ay kinakagat na ang mga kamay na nagpapakain sa kanila. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Sinabi ko sa kanya, boses na nangiinig sa sinseridad, "Kailangan ko lamang po ng dagdag na seguridad para sa kinabukasan ng inyong mga pinaghirapan, Senator. Makinig ka po sa akin. Ginagawa ko ito para protektahan ang lahat ng naitayo natin. Ipangako ninyong mananatili itong sikreto natin pansamantala." Nakita ko sa kanyang mga mata ang paggalang sa pagiging tapat ko. Kahit na wala akong idinidetalye, kinuha niya ang kanyang panulat at tahimik na pinirmahan ang dokumento. Ang unang haligi ng aking bagong imperyo ay nakatayo na. Pagsapit ng gabi,
Umuwi ako sa aming bahay na may dalang matinding kapaguran. Habang naghuhugas ako ng mga baso sa kusina, biglang tumunog ang aking telepono. Video call ito mula kay Mateo. Agad kong pinunasan ang aking mga kamay at sinagot ito ng nakangiti. Nakita ko ang mukha ng asawa ko sa screen. Mukhang sariwa at walang bahid ng pagod. Sinabi niya na may malaking ngiti. Hi Hon! Kakarating ko lang sa hotel. Kumusta kayo riyan ni Mama? Masyadong mahaba ang naging meeting namin kaya ngayon lang ako nakatawag. Ngumiti ako pabalik, nagpanggap na nasasabik akong marinig ang boses niya. Ngunit habang nag-uusap kami, napako ang mga mata ko sa salamin ng malaking telebisyon na nasa likuran niya. Sa pamamagitan ng refleksyon, malinaw kong nakita ang figura ng isang babaeng naglalakad mula sa banyo, nakasuot ng isang manipis at puting bathrobe. Si Joy. Kumuyom ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ngunit pinanatili ko ang aking mahinahon at masayang ngiti sa harap ng kamera. Kinabukasan matapos ang tawag na yon, Tila isang napakahabang pelikula na alam ko ng ending. Ngunit kailangan ko pa ring panuorin at magpanggap na nagugulat. Pagbalik ng dalawa mula sa kanilang business trip sa Cebu, bagiba ang ihip ng hangin sa loob ng opisina. Pumasok si Joy sa floor na hindi man lang dumaan sa kanyang cubicle. Dumiretso siya agad sa pantry kung saan ako nagtitimpla ng sarili kong kape. Nang makita ko siya, halos mapatigil ako sa paghinga. Suot niya ang isang mamahaling cream-colored na blazer at paldang lapis na kahawig ng sinusuot ko noong mga unang taon ng pag-angat ng aking kumpanya. Tila, ipinapangalandakan niya na siya ang susunod na Carmen sa buhay ni Mateo. sinabi niya sa akin. Boses na pilit pinatamis ngunit may nakakubling yabang sa bawat salita. Ate Carmen, namiss ko po kayo. Ang dami ko pong natutunan sa pag-assist kay Sir Mateo sa Cebu. Sana po balang araw ay maging kasing galing ko rin kayo. Gusto kong ibuhos ang mainit na kape sa kanyang inosenteng muka. Ngunit sa halip ay ngumiti ako. Hinaplos ng marahan ang braso niya at sinabing, Matututo ka rin, Joy. Sa bilis mong kumilos at mangunawa ng mga bagay-bagay sa paligid mo. Alam kong mas malayo pa ang mararating mo kaysa sa inaakala mo. Napangiti siya ng malapad. Hindi namamalayan na ang sinasabi ko ay ang mismong pag-asa kong makarating siya sa likod ng malamig na rehas ng kulungan. Ilang oras makalipas yon, ipinatawag ko ang isang maliit na meeting para sa management committee ng kumpanya. Umupo ako sa kabisera ng mahabang lamesa, katabi si Mateo na nakadikuwatro. Mukhang kampante at pilit na nagmumukhang makapangyarihan. Sinabi ni Mateo sa kalagitnaan ng pagtalakay sa budget, Hon, I think we need to update our management style. Medyo napag-iiwanan na tayo ng mga modernong proseso. At the end of the day, kailangan natin ng mas bata at mas agresibong tao para hawakan ang pananalapi natin. I highly recommend Joy for the Chief Financial Officer position. Tumahimik ang buong kwarto. Ang ilan sa mga matatagal ko ng empleyado ay natpalitan ng makahulugang tingin. Isang hamak na sekretarya inirerekomenda bilang CFO. Ipinapakita na talaga ni Mateo ang kawalan niya ng paggalang sa akin sa harap ng maraming tao. Subalit bago pa man ako makasagot, mabilis na tumayo si Joy, yumuko ng bahagya at nagsalita na may nanginginig at takumbabang tinig. Sinabi niya, Naku Sir Mateo, wag po. Wala pa po akong sapat na karanasan para sa ganyang kalaking posisyon. Nakakahiya po kay Ate Carmen. Baka isipin po niya ay nagmamadali akong umangat. Hindi ko po tatanggapin yan. Isa itong napakagaling na pag-arte. Ipinapakita niya sa lahat na siya ang biktima, ang mahinang empleyadong pilit inilalagay sa alanganin upang lalong mapilitan si Mateo na ipaglaban siya. At hindi nga ako nagkamali. Sumimangot si Mateo, tumingin sa akin at sinabing, Let's be rational, Carmen. Wala tayong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang mga taong nakasama na natin ng matagal. Matalino si Joy. Sayang ang potensyal niya kung mananatili siyang tagapagtimpla mo lang ng kape. Diyos ko, Mateo, kung alam mo lang. Kung alam mo lang na ang babaeng pilit mong itinataas ay ang siyang mismong puputol sa leeg mo. Tinitigan ko si Mateo. Pagkatapos ay ibinaling ko ang tingin kay Joy na nananatiling nakayuko, ngunit alam kong lihim na nag-aabang sa aking desisyon.
Pumikit ako ng saglit, pinakalma ang nag-aalab kong puso at dahan-dahang tumanggo. Sinabi ko, boses na kalmado at may awtoridad na hindi maaaring tutulan, kung yan ang tingin mong pinakamabuti para sa kumpanya Mateo, sige, papayag ako. Joy, mula bukas, ikaw na ang bagong CFO natin. Nag-angat ng paningin si Joy, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa huwad na pasasalamat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinugtong ko ng may seryoso at malamig na tono. Sinabi ko, pero bilang CFO, ikaw na mismo ang pipirma sa lahat ng mga mahahalagang dokumento at bank transfers ng kumpanya mula ngayon, Joy. Medyo pagod na rin kasi ang asawa ko sa dami ng inaasikaso niya. Gusto kong sayo na manggaling lahat ng transaksyon. Mabilis na nagpalitan ng pingin si Mateo at Joy. Nakita ko ang kaanting pagtatakas sa mga mata ni Mateo, ngunit agad iyong napalitan ng pamilyar na kasakiman nang lihim na tumango si Joy sa kanya. Inisip nilang sumuko na ako sa kapangyarihan ko. Hindi nila alam na kakatali ko lang ng sarili nilang noose sa kanilang mga leeg. Kinabukasan, habang tahimik akong nagbabasa ng mga ulat, dumating ang unang dokumentong may opisyal na pirma ni Joy bilang CFO. Ito ang unang katibayan na direktang magtuturo sa kanya sa lahat ng pagnanakaw. Isang linggo makalipas ang formal na pagkakatalaga kay Joy bilang CFO, naging mabilis ang mga pangyayari. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumentong ipapadala kay Mark, biglang nanikip ang dibdib ni Nanay Salve. Bumagsak siya sa kusina, namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang puso. Ang sumunod na mga oras ay isang nakakabaliw na pagtakbo patungo sa pinakamalapit na ospital sa Taguig. Pagdating sa emergency room, nanginginig ang buong katawan ko habang tinitingnan ng aking ina na ikinakabit sa iba't ibang makina. Sa mga sandaling iyon, halos nakalimutan ko ang aking pot at plano sa kumpanya. Diyos ko, wag yun munang kunin ang ina ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya ngayon. Ilang minuto matapos kaming makarating, dumating si Mateo na hinihingal at pawis na pawis. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ako at pinatahan. Magdamag siyang hindi natulog. Nang mailipat na sa private room si Nanay Salve, inako ni Mateo ang pagbabantay. Nilinis niya ang mukha ng aking ina gamit ang mainit na bimpo at matyagang naghintay na bumuti ang paghinga nito. Mula sa labas ng salamin ng pinto ng kwarto, tahimik ko siyang pinagmasdan. Sa sandaling yon, pumasok ang isang malamig na simoy ng hangin sa pasilyo ng ospital. Tila ba biglang nanumbalik sa akin kung bakit ko minahal ang lalaking yun, lab, in 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko siyang kinuha ang kanyang wallet at may tinitigan na maliit na papel doon. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Nang ibalik niya ito sa kanyang bulsa at lumabas saglit para bumili ng kape, pasikreto kong tiningnan ang ibabaw ng maliit na lamesa sa loob ng kwarto kung saan niya ibinaba ang kanyang wallet. Pamilyar ang papel na yon. Ito ang lumang litrato namin nung aming unang anibersaryo. Isang litrato kung saan mahigpit siyang nakayakap sa akin at mukhang kontento. Siguro naisip niya na kung naging mahina lang sana ako, kung umasa lang sana ako ng husto sa kanya, baka sakaling hindi niya kinailang hanapin ang pagkalalaki niya sa ibang babae. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong minahal talaga ako ng lalaking yon. Ngunit ang pilit niyang pag-ako sa pekeng pagkalalaki na ibinigay ni Joy ay tuluyan ng pumatay sa aming nakaraan. Nang mag-uumaga na, habang nakatulog si Mateo sa sofa ng ospital, biglang nag-vibrate ng tuloy-tuloy ang kanyang telpon o sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko yon at tiningnan ng screen. Pangalan ni Joy ang naka-flash. Dahil alam kong makikita ko ang pinakamasahol niyang anyo sa pagkakataong ito, hindi ko ito sinagot. Sa halip, binasa ko ang mga sunod-sunod na text messages na pumapasok. Nakasulat sa mensahe, boses na tila galit at nag-uutos, "Boss, ano na? Nasaan ka ba? Kailangan nating karmahan ang loan agreement na yon din bago magbukas ang bangko. Kung hindi, maiipik yung 50 million sa huling account ko at mabibisto tayo. Pumunta ka na rito ngayon din." Habang binabasa ko ang menseng yon, gumalaw si Mateo mula sa kanyang pagtulog. Kinusot ang kanyang mga mata at agad hinanap ang kanyang telepo na ibinigay ko yang sa kanya ng walang kibo. Pagkakita niya sa pangalan ni Joy sa screen,
Biglang nagbago ang timpla ng kanyang muka. Nawala ang nag-aalalang asawa at manugang. Pumalik ang sakim na sunod-sunuran sa kanyang paboritong sekretarya. Tumayo si Mateo, inayos ang kanyang nagusot na damit at pilit na hindi tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sinabi niya, boses na halatang nagdadahilan at iniiwasan ng aking titig. Han, kailangan ko munang dumaan sa opisina. May emergency lang sa pananalapin na kailangan ng pirma ko. Mabilis lang ako, babalik din ako agad. Makinig ka, babalik ako ha? Tinitigan ko siya, tinitigan ko ang lalakin. Ilang oras pa lang ang nakalipas ay umiyak sa paghihingalo ng ina ko. At ngayon ay dali-daling aalis para iligtas ang balat ng kanyang kabit at patuloy na nakawin ang kumpanyang ipinundar namin. Naramdaman ko ang tuluyang pagkamatay ng lahat ng natitira kong emosyon para sa kanya. Ang huling hibla ng aking awa ay naputol na. Sinabi ko sa kanya, boses na kasing lamig ng yelo at walang bahid ng emosyon, sige, umalis ka na. Ako na ang bahala rito. Huwag kang mag-alala, Mateo. Hindi na kailangan pang magmadali sa pagbalik. Paglabas ni Mateo, tumunog ang aking sariling telepono. Isang mensahe mula kay Mark. Nakasulat sa mensahe ni Mark, Ate Carmen, kumikilos na sila. Ililipat na ni Joy ang buong pondo palabas ng bansa papunta sa account ng sindikato sa loob ng 48 oras. Ipinatawag na rin nila ang huling board meeting mamayang gabi para formal na i-take over ang lahat ng assets. Kailangan na nating ilatag ang bitag. Tumingin ako sa makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ng aking ina. Ang paulit-ulit at nakakabinging tunog nito ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang pasensya ko ay tapos na. Oras na para maningil. Ang salitang loan agreement na nabasa ko mula sa text message ni Joy ay patuloy na naglalaro sa aking isipan habang nakabantay ako sa ospital. Kung nililipat na nila ang huling balanse ng komisyon mula sa mga VIP clients, bakit kailangan pa nilang humiram sa bangko? Habang maingat na pinupunasan ng nurse ang braso ng aking ina, mabilis kong tinawagan si Mark at inutos na kalkalin ang huling nilagdaang dokumento ni Joy. Wala pang 10 minuto, nag-send si Mark ng isang PDF file sa aking telpo. Pagbukas ko nito, halos huminto ang paghinga ko sa matinding pagkabigla. Diyos ko, Mateo, gaano ka ba talaga kabaliw sa babaeng yan? Ito ay isang deed of mortgage na ipinangalan sa aming ancestral house sa Taguig, ang bahay kung saan ako lumaki at kung saan kasalukuyang nakatira ang aking ina. Ginamit nila ang bahay bilang collateral upang kumuha ng malaking pondo at ipantakip sa huling batch ng perang ipapasok ni Joy sa underground syndicate. Pinirmahan ito ni Mateo gamit ang kanyang kapangyarihan bilang asawa at si Joy ang nagnotaryo bilang CFO. Kung hindi mababayaran ng loan, ang bahay ng aking ina ang lilitaw sa balita na kukunin ng bangko at si Mateo ang direktang makukulong dahil sa falsification of documents, habang si Joy ay magiging walang kamuwang-muwang na empleyado lang. Ang pot ay sumabog sa loob ko na parang isang bolkan. Ang ninahaw na pera sa kumpanya ay kaya kong bawiin, ngunit ang ipusta ang huling silungan ng aking pamilya, hindi ko na palalampasin ito. Tinawagan ko kaagad si Mr. Villanueva, ang branch manager ng bangko kung saan nila ipinasok ang papeles. Isa siya sa mga ninong ko sa kasal. Sinabi ko sa kanya, boses na matigas at puno ng pakiusap, Ninong. Hiling ko bilang may-ari ng property. Pigilan niyo ang pagpapalabas ng pera para sa mortgage ni Mateo ngayon din. Makinig ka sa akin, isa itong fraudulent transaction. Gumawa kayo ng paraan na madelay ang proseso kahit hanggang bukas lang. Papunta na ako dyan. Naging isang nakakabaliw na karera laban sa oras ang aking pagtakbo mula ospital patungo sa bangko sa Makati. Tila nakikisabay ang langit sa galit ko, nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan. Pagpasok ko sa lobby ng bangko, nakita ko si Mateo sa counter. Masayang nakikipag-usap sa teller habang hinihintay ang pag-a-approve ng check. Lumapit ako mula sa kanyang likuran. Ang bawat tunog ng aking matulis na takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Nang mapansin ako ni Mateo, agad na nanlaki ang kanyang mga mata at namutla siya. Pilit siyang ngumiti. Sinabi niya, nauutal at halatang natataranta, Han, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba kasama mo si Mama sa ospital?
Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Tinitimbang kung gaano na karaming kasinungalingan ang nabuo sa utak ng lalaking ito. Kinuha ko ang folder na nakapatong sa counter at tiningnan ang teller. Sinabi ko ng malakas upang marinig ng lahat ng nakapaligid, hindi matutuloy ang transaksyon ito. Ako ang legal na may-ari ng ari-ariang nakasaad dito at hindi ko binibigyan ng pahintulot ang asawa ko na isang ito. Pakiusap, ibalik niyo ang lahat ng papeles na isinomate nila. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayon. Wala siyang nagawa kundi panoorin ng teller na mabilis na kinanselang proseso. Pagkatapos ay mabilis niya akong hinila papalabas ng bangko. Pagdating namin sa basang parking lot, doon sumabog ang kanyang galit na pilit niyang itinatago sa loob. Sinabi niya, halos pasig-aw habang tinititigan ako ng masama. Anong problema mo, Carmen? At the end of the day, presidente rin ako ng kumpanya natin. Ginagawa ko ito para malutas ang cash flow problem na iniwan mo sa akin. Napakawalang galang mo naman para ipahiya ako sa harap ng mga empleyado ng bangko. Napanghiti ako ng mapakla. Ako pa ngayon ang walang galang? Sinabi ko, boses na mapanganib at kasing talim ng basag na salamin, cash flow problem? O baka naman problema kung paano mapupuno ang bulsa niyo ng paborito mong CFO. Huwag mo akong subukang gawing tanga, Mateo. At kung ipapaalala ko lang sa'yo, pera ko ang nagtayo ng negosyong pinagmamalaki mo, hindi ang ego mo. Umatras siya ng kaunti, halatang nagulat sa biglaang panunumbat ko na bihira kong gawin. Namumula ang kanyang mukha sa galit at pagkapahiya. Bumuntong hininga siya ng malalim, inayos ang kanyang basang buhok at binago ang kanyang tono. Sinabi niya, pilit na pinalalabas na siya pa rin ng biktima. Pagod na ako sa ugal mong ito. Kung hindi mo na kayang patakbuhin ng maayos ang kumpanya dahil sa kakabantay mo kay mama sa ospital, pirmahan mo na lang ang special power of attorney para opisyal kong makuha ang lahat ng shares mo. Ako na ang bahala sa lahat. Let's be rational. Kailangan na natin mag-move on mula sa makalumang pamamahala mo. Doon ko nakita ang huling piraso ng kanyang plano. Nais na niyang nakawin pati ang mismong trono ko sa tulong ng babaeng patuloy na bumubulong sa kanyang tainga. Mumiti ako at tiningnan siya ng puno ng pagnanais na makitang mawasak ang kanyang pagkatao. Sinabi ko ng kalmado, sige, kung yan ang gusto mo, bukas sa board meeting ibibigay ko ang lahat ng hinihingi mo. Tinalikuran ko siya, iniwang mag-isa sa gitna ng malakas na ulan, habang tahimik akong humanda para sa araw ng paghuhukom. Pagsapit ng gabi, umuwi ako sa aming malaking bahay. Ngunit, tila isa na lamang itong malamig na sementer. Yun ang naglalaman ng mga alaala. Dumiretso ako sa aking pribabong opisina, isinara ang pinto at binuhos ang isang baso ng pinakamatapang na alak na makikita ko sa kabinet. Ang dilim ng gabi ay nagnimistulang kaibigan na nagtatago sa aking mga nanginginig na balikat. Kinuha ko ang aking laptop at muling binasa ang huling mensahe mula kay Mark. Nakasulat doon na nakuha na niya ang kumpletong digital trail, mula sa IP address ni Joy hanggang sa mga hidden bank accounts ng sindikato, kasama na ang bawat pagmamakaawa ni Mateo, sa text na pumirma ng mga peking papeles. Ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na si Joy ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito at na si Mateo ay isang inutil na kasabwat ay maayos nang nakakompile sa isang maliit ngunit mabigat na USB drive na hawak ko ngayon sa aking kamay. Diyos ko, bukas magtatapos ang lahat. Bukas ang 15 taon kong pagsisikap, ang lahat ng pagpapalampas, lahat ng mga pekeng ngiti at pinipigilang luha ay huhusgahan sa isang kwarto. Tinawagan ko ang hepe ng Economic Police Division, isang matandang kaibigan ng pamilya namin, at ipinasa sa kanya ang kopya ng mga ebidensya. Ipinaliwanag ko sa kanya ng detalyado ang mangyayari bukas at pinakiusapan siyang ihanda ang warrant of arrest para sa 2 taong nakatala sa dokumento. Pagkatapos ng tawag, sumandal ako sa aking silya. Tumingin ako sa paligid ng aking opisina. Nakita ko ang unang frame check ng 1,000,000 na kinita ng kumpanya namin ni Mateo. Nakita ko ang mga litrato ng aming mga kliyente na nagtitiwala sa akin. Napakalayo na ng narating namin. Ngunit heto ako ngayon, kinakailangang sirain ang mismong pundasyon ng bahay na ito
para lamang malinis ang mga anay na unti-unting kumakain sa lahat ng pinaghirapan ko. Naglakad ako palapit sa malaking bintana na nakaharap sa maliwanag na skyline ng Taguig. Binuksan ko yon upang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim, pinakiramdaman ang bawat pagtibok ng aking puso. Wala nang luhang papatak mula sa aking mga mata. Ang Carmen na palaging umuunawa, ang Carmen na madaling magpatawad dahil sa utang na loob at takot na masira ang pamilya, ay namatay na kasabay ng bawat baso ng kasinungalingan na inilunok niya. Nang sumilip ang unang sinag ng araw mula sa silangan, alam kong ito na ang simula ng paghuhukom. Pumasok ako sa aking walk-in closet. Nilagpasan ko ang mga paborito kong puti at pastel na damit na madalas kong sinusuot upang magmukhang maaliwalas at madaling lapitan. Sa halip, kinuha ko ang isang matingkad at makapangyarihang pulang blazer, itinerno sa isang itim na palda na nagbibigay ng awtoridad sa bawat galaw ko. Nag-apply ako ng dark red na lipstick, isang kulay na sumisimbolo ng tapang at kahandaan sa labanan, at itinali ang aking buhok ng mahigpit at maayos. Nang tumingin ako sa buong salamin, hindi ko na nakita ang misis na niloko o ang inang negosyante na takot mawalan. Nakita ko ang tunay na may-ari ng imperyong ito, isang reyna na handang pugutan ng ulo ang sinumang nagtangkang agawin ang kanyang trono. Bumaba ako sa hagdan at narinig ang malakas at pantay-pantay na pagtulog ng aking matulis na sapatos sa kahoy na sahig. Naghihintay na sa akin ang sasakyan sa labas. Hawak ko ng mahigpit ang aking bag kung saan nakatago ang USB at mga kopya ng kontrata. Sinabi ko sa sarili ko, habang unti-unting bumubukas ang mabigat na pintuan ng aming bahay, na yon, malalaman nila na ang pagiging mabait ay hindi kasing kahulugan ng pagiging tanga. Pagkapasok ko sa malawak na conference room ng kumpanya, tila bumigat ang hangin. Nakaupo na ang lahat ng miyembro ng board of directors, pati na rin ang mga pangunahing investors. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesang yari sa salamin, nakaupo si Mateo na nakangiti ng may halong pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Joy, nakasuot ng simpleng puting damit at nakayoko, pilit na nagmimistulang isang inosente at masunuring empleyado. Nang umupo ako sa kabisera ng lamesa, agad na tumayo si Mateo at kinuha ang atensyon ng lahat. Sinabi niya, boses na pilit na nilalakasan para magtunog na awtoridad. Magandang umaga sa inyong lahat. Ipinatawag ko ang emergency board meeting na ito dahil kailangan nating harapin ang isang seryosong issue tungkol sa pamumuno ng ating kumpanya. At the end of the day, negosyo ito at kailangan nating protektahan ang ating mga pamumuhunan. Tumingin siya sa akin na may halong pekeng awa. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa mga board members. Sinabi niya, nitong mga nakaraang buwan, napansin natin lahat ang unti-unting paghina ng kalusugan ng ating presidente na si Carmen. Dahil sa sunod-sunod na problema sa kanyang ina at sa pamilya, hindi na niya nagagampanan ng maayos ang kanyang mga tungkulin. Kaya naman, alang-alang sa kinabukasan ng kumpanya, isinusulong ko ang formal na pagbaba sa pwesto ni Carmen bilang presidente at ang paglipat ng kanyang kapangyarihan sa akin bilang bagong CEO. At upang mapabilis ang pag-aayos ng ating mga pananalapi, nais kong opisyal na italaga si Joy bilang Vice President for Finance. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa loob ng kwarto. Ang ilan sa mga matatandang board members ay tumingin sa akin. Naghihintay ng aking reaksyon. Mabilis na tumayo si Joy, tila naiiyak at pilit na pinipigilan si Mateo. Sinabi niya ng may nanginginig na boses, "Naku Sir Mateo, hindi po tama ito. Ayoko pong pumalit sa pwesto. Sobrang laki po ng utang na loob ko kay Ate Carmen. Siya po ang nagbigay sa akin ng lahat ng ito. Hindi ko po kayang tanggapin ang ganyang kalaking responsibilidad na makakasakit sa kanya." Uhakto si Mateo na parang pinipilit lamang si Joy para sa bubuti ng lahat. Sinabi ni Mateo sa kanya, "Joy, kailangan ka ng kumpanya. Let's be rational here. Matalino ka at mabilis kang kumilos. Ikaw ang kailangan natin para mailigtas ang negosyo mula sa pagbagsak." Tahimik akong nanood sa kanilang dalawa habang nagpapalitan sila ng mga linya sa harap ng lahat. Ang galing nilang umarte. Kung hindi ko lang alam ang totoo, malamang ay naawa na rin ako kay Joy. Ngunit na yon,
Ang lahat ng ito ay nagmumukha na lamang isang murang palabas ng dalawang payaso. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kinauupuan. Itinukod ko ang aking dalawang kamay sa ibabaw ng lamesa at binigyan sila ng isang malamig at matalim na ngiti. Nagsimula akong pumalakpak. Ang mabagal at sunod-sunod na tunog nito ay umalingaw sa tahimik na silid. Sinabi ko, boses na kalmado ngunit nagtataglay ng nakamamatay na pot, napakagaling. Napakagandang panoorin ng dedikasyon ninyong dalawa para sa kumpanya. Mateo, Joy, kahanga-hanga ang pagpaplano nyo. Natigilan ang dalawa. Nawala ang peking awa ni Mateo at ang peking luha ni Joy. Tinitigan nila ako ng may halong pagkalito at kaunting kaba. Mabilis kong kinuha ang USB flash drive mula sa aking bag at idinugtong ito sa laptop na nakakonect sa malaking projector screen sa likod ko. Pinitik ko ang ilang pindutan at agad na bumungad sa malaking screen ang isang litrato na nagpapanganga sa lahat ng tao sa loob ng kwarto. Ito ay isang malinaw na litrato nilang dalawa na naghahalikan sa isang pribadong resort. Bago pa man makapagsalita ang sinuman dahil sa matinding gulat, mabilis kong inilipat ang slide. Ngayon, nakapaskil sa malaking screen ang mga bank statements at audit trail na ginawa ni Mark. Sinabi ko, habang itinuturo ang mga numerong kumikislap sa screen, mapapansin ninyo ang mga bank accounts na yan. Yan ang mga lugar kung saan unti-unting inililipat ang nasa 50 milyong piso na pondo ng ating mga kliyente papunta sa isang illegal gambling syndicate. At alam nyo ba kung kaninong pirma at digital access ang ginamit para maisagawa ito? Humarap ako ng buong tapang kay Mateo na ngayon ay nanginginig na sa takot at pamumutla. Sinabi ko ng malakas, ginamit mo ang kapangyarihan mo, Mateo, para magnakaw mula sa sarili mong asawa. Ngunit mas nakakatawa pa doon ay kung paano ka namang ginamit bilang isang tangang puppet ng babaeng pinoprotektahan mo. Pinalipat ko muli ang slide at lumabas ang mga pribadong chat logs ni Joy sa sindikato. Binasa ko ito ng malakas at malinaw para marinig ng buong silid. Sinabi ko, babasahin ko ang eksaktong mensahe ng ating inosenteng Vice President for Finance. Ginagamit ko lang ang tangang yan na sunod-sunuran sa asawa niya. Ang daling paikutin. Kapag kumutok na ang issue, lahat ng ebidensya at digital footprint ng paglilipat ng pera ay nakapangalan kay Mateo. Ako ang malinis at siya ang makukulong ng matagal. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong conference room. Walang sinuman ang nagtangkang magsalita o gumalaw. Tila lahat ay na-hypnotize na mga mapanirang salita na naka-flash sa malaking screen. Unti-unting na proseso ng utak ni Mateo ang lahat ng kanyang nabasa at narinig. Lumingon siya ng dahan-dahan kay Joy. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng yabang at kumpiyansa ay napalitan ng matinding gulat, pagkabigla at kalaunan ay sumabog sa isang matinding puot. Sinabi ni Mateo, boses na basag at nanginginig sa galit habang dinuduro ang babaeng nasa tabi niya. Totoo ba ito? Ginamit mo lang ako para maging panakitbutas sa mga ninakaw mo? Niloko mo ako, Joy! Ipinapalit ko ang asawa ko para sa'yo, tapos gagawin mo akong kriminal? Sa isang iglap, nawala ang maamong mukha ni Joy. Ang kanyang mga mata, na palaging nagpapanggap na walang malay, ay nag-apoy sa matinding inis at pagkadesperado. Sumigaw siya ng buong lakas pabalik kay Mateo. Wala na siyang pakialam sa mga taong nanonood sa kanila. Sinabi ni Joy habang panlilisik ang mga mata, oo, dahil ang tanga-tanga mo. Napakadali mong utuin. Akala mo ba talaga magkakagusto ako sa isang lalaking walang sariling bayag at puro pera lang ng asawa ang inaasahan? Kung hindi dahil sa kayamanan ni Carmen, wala kang kwenta. Bumalik siya ng tingin sa akin. Nawala na ang paborito niyang tawag na Ate Carmen. Wala na ang paggalang, lumabas na ang tunay na demonyo sa loob niya. Sinabi ni Joy ng pasigaw at puno ng hinanakit, at ikaw, Carmen? Napakadali sa iyong magmagaling dahil pinanganak kang mayaman. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng lumaki sa tondo na naghahanap ng tira-tirang pagkain sa basuraan habang kayo bumibili ng mamahaling bag. Kung hindi ibibigay sa akin ng mundo ang buhay na nararapat sa akin, kukunin ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, walang kahit anong emosyon na makikita sa aking mukha. Nakakaawa si Joy.
Nakakaawa ang mga taong ginagamit ang kanilang pinagdaanan bilang lisensya para manira ng buhay ng iba. Sinabi ko sa kanya nang may malamig na pagtingin, "Makinig ka, Joy. Hindi ko pinulot ang kumpanyang ito sa basurahan. Pinaghirapan ko ito. Binigyan kita ng pagkakataon, pinag-aral kita, binayaran ko ang ospital ng nanay mo, pero pinili mong kagatin ang kamay na nagpakain sa'yo. Hindi ang kahirapan mo ang sumira sa'yo. Ang kasakiman mo ang papatay sa'yo." Sa pagkakataong yun, tuluyang nawala ng kontrol si Mateo. Sumugod siya papunta kay Joy at sinakalito. Nagkagulo ang buong silid. Nagsigawan ang mga board members at mabilis na umawat ang mga security guards na nakabantay sa labas ng kwarto. Habang pilit nilang pinaghihiwalay ang dalawa, biglang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Pumasok ang hepe ng Economic Police Division kasama ang ilang mga armadong pulis. Hawak nila ang dalawang warrant of arrest na nakapangalan kina Mateo at Joy. Sinabi ng hepe ng may malakas na awtoridad na napatahimik sa lahat ng naroroon, Mateo Valderrama at Joy Santos, "Inaaresto namin kayo sa kasong qualified theft, falsification of public documents at money laundering. May karapatan kayong manahimik dahil ang anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte." Nang ilabas ng mga pulis ang malamig na posas, tila gumuho ang buong mundo ng dalawa. Namutla si Joy. Nawala ang kanyang tapang at napalitan ito ng matinding takot. Agad siyang napaluhod sa harapan ko, umiiyak at nagmamakaawa. Nag-iba muli ang kanyang boses at bumalik sa pagiging kaawa-awa. Sinabi niya habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking palda, "Ate Carmen, pakiusap. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong ipakulong. Paano na po ang nanay ko? Ate, nagkamali lang po ako. Ibabalik ko po ang lahat. Patawarin niyo po ako." Bago pa man siya tuluyang makahawak sa akin, mabilis akong umatras ng isang hakbang. Iniiwas ang sarili ko mula sa pagdampi ng kanyang maruruming kamay. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Tumingin din ako kay Mateo, na ngayon ay lumuluhod din sa harap ng mga pulis, humahagulgol na parang bata, nang hihingi ng tawad, hinihiling na wag siyang ilabas, na nakapusa sa harap ng maraming tao. Sinabi ko, boses na kalmado, matatag, at sadyang din isenyo upang maging huling patak ng kanilang pag-asa, tapos na ang panahon ng utang na loob. Sa korte na kayo magmakaawa. Tumalikod ako pabalik sa aking upuan habang kinaladkad ng mga pulis ang dalawang taong nagtangkang pabagsakin ang aking imperyo palabas ng kwarto. Isang buwan matapos ang madugong board meeting na yon, tila bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa aking buhay. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan no ako ay isang asawang nagbubulag-bulagan. Ito ay ang katahimikan ng isang tagumpay. Nanalo ako sa lahat ng kasong isinampa ko laban kina Mateo at Joy. Dahil sa mga matibay na ebidensyang ibinigay ni Mark at sa pagiging sakim mismo ni Joy nang ilipat niya ang lahat ng account sa kanyang pangalan gamit ang kapangyarihang ibinigay ko bilang CFO, siya ang nakatanggap ng pinakamabigat na parusa. Hinatulan siya ng 15 taon sa kulungan dahil sa qualified theft at money laundering na may direktang kaugnayan sa sindikato. Balita ko, inatake sa puso ang kanyang ina nang mabalitaan ang kanyang ginawa at tuluyan ng pumanaw. Nakakalungkot na ang buhay na pilit niyang ninakaw. Para raw sa kanyang ina, ay siya rin palang papatay dito. Si Mateo naman ay natanggalan ng lahat ng karapatan sa kumpanya. Bagaman napatunayan niya, yang ginamit lamang siya ni Joy, nahatulan pa rin siya ng probation dahil sa kanyang partisipasyon at pagpirma sa mga pekeng dokumento. Ngunit ang pinakamabigat na parusa sa kanya ay hindi ang batas ng tao, kundi ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman at paggalang. Ang lalaking dating nagmamayabang na presidente ng aking kumpanya ay nakita raw kamakailan sa isang maliit na tindahan sa gilid ng Maynila. Nagbubuhat ng mga kahon para sa kakarampot na sweldo. Wala siyang naiuwi kahit isang kusing. Matapos ang aming mabilis at maayos na annulment proceedings, dahil bago pa man pumutok ang iskandalo, nailipat ko na sa aking pangalan ang lahat ng mahahalagang kontrata mula sa aming mga VIP clients, kabilang na si Senator Reyes. Iniligtas ko ang kumpanya, hindi lamang mula sa mga nagnakaw nito, kundi pati na rin sa pangalan ni Mateo. Isang hapon,
Nakatayo ako sa tuktok ng pinakamataas na palapag ng gusali ng aking kumpanya. Hawak ang isang baso ng paborito kong red wine. Mula rito, tanaw ko ang buong syudad ng Taguig, ang mga nagtataasang gusali, ang mga sasakyang parang maliliit na langgam sa ibaba. Ang hanging malamig ay humahaplos sa aking mukha. Nagpapaalala sa akin na buhay pa ako at mas matatag kaysa dati. Binisita ako ni Nanay Sal noong nakaraang linggo sa aking bagong penthouse. Naging maayos ang kanyang pag-recover mula sa sakit sa puso. Sinabi ko sa kanya ang lahat, malumanay, nang wala nang itinatago. Umiyak siya ng tahimik, ngunit talaunan ay hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga kamay at sinabing proud siya sa tapang ko. Doon ko napagtanto na hindi ko kailangang protektahan ang pamilya sa pamamagitan ng pagiging biktima. Mapuprotektahan ko sila sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano ako kalakas bumangon mula sa sarili kong abo. Uminom ako ng alak. Nilasap ang matapang na pait at tamis nito na tila ba sumasalamin sa lahat ng aking pinagdaanan. Iniwan ko ang salitang, bahala na sa nakaraan. Nayon, ako na ang may hawak ng sarili kong tadhana. Ang sakit ay nagturo sa akin na sa mundong ito, kung minsan ay kinakailangan mong sirain ang isang lumang bahay na inaay upang makapagpatayo ng isang mas malaking palasyo na yari sa bato at bakal. At ngayon, habang pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw, alam kong ang kinabukasan ay akin lamang at para sa mga taong tunay na karapat-dapat. Habang pinagmamasdan natin si Carmen na nakatayo sa tuktok ng kanyang sariling imperyo, hawak ang baso ng alak at may payapang ngiti sa labi, ramdam natin ang tamis ng isang tagumpay na binili ng luha at tapang. Mamamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga kabanata, aaminin ko, napahagulgol ako ng tahimik sa eksena kung saan nakita ni Carmen si Mateo sa ospital na umiyak saglit para sa kanyang ina. Ngunit mas piniling iwan ito para lang iligtas ang babaeng sumisira sa kanila. Napakasakit makita ang unti-unting pagkamatay ng taong minahal mo sa loob ng 15 taon. Hindi sa kabaon, kundi sa mismong harapan mo dahil sa pagtatraidor. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa maraming pira-pirasong katotohanan ng buhay. Sa pag-ibig at pagtitiwala, parang napapatayo tayo ng isang napakagandang gusali. Ngunit minsan, kahit gaano kaganda ang disenyo, kung ang ginamit mong haligi ay nabubulok na kahoy ng kasinungalingan at pagkakanulo, kailangan mo itong sadyang gibain. Ang paggiba ay hindi pagkatalo. Sa itong matapang na paglilinis ng espasyo upang makapagpatayo ng isang mas matibay na tor na yari sa purong bakal ng pagpapatawad sa sarili at pagbangon. Maisip ko tuloy, kung kayo ang nasa posisyon ni Carmen, tatagal din ba kayo sa mahabang laro ng pagpapanggap para tuluyang pabagsakin ang mga nagtaksa sa inyo? O pipiliin nyo na lang ba ang tahimik na paglisan? Kumusta po kayo ngayon? Saan man kayong sulok ng mundo nakikinig? Nagmamaneho man pauwi mula sa trabaho? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang shift bilang isang OFW? O tahimik na naglilinis ng bahay? Sana ay naramdaman yon, yung may isang kaibigang nakaalalay sa inyo rito. Ibahagi ninyo naman ang inyong mga salubin sa ating comment section. Kung kayo si Carmen, ano ang gagawin ninyo? Ikwento ninyo rin ang inyong mga naging laban sa buhay dahil nandito ako at ang buong komunidad natin para makinig, umunawa at yumakap sa inyo. Huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para makapagbigay tayo ng lakas sa iba pang mga pusong naghihilom. Hangad ko ang inyong kapayapaan. Maging matatag kayo at patuloy na mabuhay ng may dignidad at taas, no? Ano man ang ibato sa inyo ng tadhana. Pamagat ng kwento, ang arkitektura ng paghihiganti ni Carmen. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa kwento ng ating tagapakinig na si Maricel, 45 taong gulang, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang nurse sa Dubai, na nagpadala ng liham sa ating programa na may mensaheng, ang tunay na husti sa ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang buo ka na muli. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat muli at ginawang piksyon, hindi upang manisi o umatake ng sinuman,
kundi nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.